Welcome back sa Usapang Tito Manny. Si Harry Roque ang may pakana sa PBBM issue. Yan po ang matapang na ibinulgar ni Pebbles Cunanan, isang dating DDS vlogger. Inamin ng vlogger na si Pebbles Cunanan sa isang sinumpaang salaysay na si dating presidential spokesperson Harry Roque umano ang utak sa likod ng pagpapalabas ng peking polvoron video para pagmukaing gumagamit ng illegal na droga si President Bongbong Marcos. Sabi ni Cunanan, si Atty. Harry Roque ang orihinal na pinagmulan ng polvoron video at ang siyang nagpakalat nito sa publiko upang sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Mukhang nahulog sa bitag ang mga vloggers. Hindi nila inaasahan ang pasabog ni Congressman Ako. Ito po kasi ay naganap kanina sa TRICOM hearing kung saan pinagpapatuloy ang investigasyon sa mga fake news peddlers. Tuloy ko, paikot-ikot ang naging pandinig tungkol sa fake news at ang tatapang ng mga imbitadong vloggers, ang tatalino at feeling invincible. Ngunit sa isang iglap, na corner ang mga naturang vloggers sa pag-amin ng isa sa kanila, si Pebbles Cunanan, ang sorpresa ni Congressman Ako. Sa kanyang affidavit, nilantad ni Pebbles ang kanyang nalalaman tungkol sa polvoron issue. Isa si Pebbles sa mga dumalo sa nasabing dinner na sponsored ni Harry Roque sa Hong Kong noong July 2024, matapos ang maisog rally sa Hong Kong. May picture ang grupo sa naturang dinner. Sa dinner na inisponsor ni Roque para sa grupo ng mga imbitadong vloggers ay pinag-usapan kung paano at saan ilalabas ang peke o AI-generated na video ni BBM at palalabasing bangag sa tinaguriang polvoron scandal. Sa restaurant kung saan sila nagkita-kita, nabanggit sa affidavit ni Pebbles na plano ni Roque na pabagsakin si BBM. Ang sabi daw ni Roque, ako pa kinalaban nila, kaya kong pabagsakin ang gobyerno. Ang tapag ni Roque. Oy Roque, bakit si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin? Ay, presidente namin. Nasaan itong pinagyayabang mong kaya mong pabagsakin ng gobyerno? Umuwi ka dito, harapin mo yung kaso mo. Tuloy. Wow, hindi ordinaryong mamamayan ang nakaupong presidente at kung ang intensyon ni Roque ay pabagsakin ang gobyerno, ito ay bordering sa sedition. Ang clincher, nilabas din ang larawan ng dinner sa Hong Kong at makikita roon ang mga vloggers mula kay Sasot, Tio Moreno, Joey Cruz, Trixie Angeles, Glenn Chong at iba pa na kasama nga si Pebbles at Roque. Sapol na sapol, kung kakasuhan si Roque, malamang mga accessories to the crime ang mga vloggers na nasa dinner. This time, hindi na lang fake news, kundi malinaw na sedition o inciting to rebellion. Panoorin po natin yung naging hearing kanina sa TRICOM kung saan naging resource person itong dating DDS na si Pebbles Cunanan. Let's watch this. Pero yung binanggit dito sa iyong affidavit, yung may isog rally sa Vancouver, Canada. Dito po yata, inirelease officially, yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may isog rally. Yes po, Mr. Chair. Comsec, paki-plus po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng polvoron video sa rally sa Vancouver. Yan ba'y epekto ng pulburon? Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Thank you. Pebbles, nandun ka ba sa rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair.
Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila. Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Maisog Rally ay si Maharlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyong salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Maharlika bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang pulburon video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. Comsec. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Mr. Chair. Enhanced version? Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi po, Mr. Chairman, ganay. Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? alin po, Mr. Chair? Yung indisi ano yun? Sino yun? Sa raw at saka enhanced version? Hindi po si PBBM yan. Indisi? PBBM, hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung basihan po ninyo, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po
pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone nun. Okay. So, sa tingin mo, Pebbles, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena. Yes po, Mr. Chair. Yun. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakana nito. Yes po, Mr. Chair. Pero hindi lamang si Atty. Roque ang high official na nasa meeting na yun. Tama po ba? Yun sa Hong Kong po, Mr. Chair. Yes. Politician po ba? Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Huling katanungan, Pebbles. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Ngayon, kung totoo itong sinasabi ni Pebbles Cunanan, sa bagay siya po ay under oath at yan ay kanyang sinumpaang salaysay, ano po dapat ang gawin kay Harry Roque at sa mga accessories to the crime? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.